Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Hallelujah. At mapagpalang umaga din po sa lahat ng mga nanonood online. At patuloy po tayong sumuporta sa ating mga gawain online. At pwede po sana hinihiling po namin na paki-like and share yung ating pong mga online ministry po na ating ginagawa dito sa CSF Church. At kung ako po tatanungin, ay marapat lang po aking suggestion ay kung kayo po yung manonood sa Facebook, mas maganda po yung manood na rin po kayo sa YouTube, yung ating mga ina-upload. Dahil ito po ay makatutulong din po sa ating church. Kasi kung ano yung ating mga pinanonood sa Facebook, mas lalo tayong manood yung ating mga gawain. Kasi mayroon po itong count na sa mga views na nanonood po sa ating YouTube account. Kaya ito yung nagiging tulong din o malaking tulong din pag nagkasama-sama. Amen? Kung paano yung mga influencer at mga motivator na sumisikat ngayon sa mga TikTok, sa Reels, sa Facebook account, kumikita na malaki, how much more pa dito sa ating gawain sa Panginoon. Hindi naman po kumikita ang ating church na malaki, pero makatutulong po ito sa bawat panonood nyo po sa YouTube at pagsuporta, pagla-like and share. Hindi lang po financial lang natutulungan po natin na sa pangangailangan ng church, kundi yung mga tao din po na ating mga nakikilala, nakakasama, nakasalamuhan, na nakapanonood, nakaka-bless sa mga taong walang malalim na relasyon sa ating Panginoon. Amen? Kaya inihiling ko po na kaysa ano po yung ating panoorin, hindi ko man po inaalis na tayo manood ng mga telenovela at mga sinusubaybayan natin sa television, ay suportahan din naman po natin yung ating mga gawain dito sa CSF Church. Amen? Dahil ang anak ng Diyos ay patuloy na gumagawa ng mabuti at patuloy na tumutulong sa pangangailangan ng ating gawain o ang paggawain ng ating Panginoon. Hallelujah! Amen? Kaya tunay na ang mga anak ng Diyos ay patuloy na pinagpapala ng ating Panginoon. Amen? Kaya tingnan mo nga po yung katabi mo. Tingnan niyo po. Gusto ko po kasi lagi yung tinitingnan yung katabi niyo. Gusto ko pong makita niyo sila. Amen? Yung sa likod niyo naman po, yung nasa likuran. Tingnan naman kayo sa likod. Ayan. Sa likod. Ayan. Amen? Titignan niyo din yung pong nasa likuran, nasa harapan, kung may pagbabago, may mga blessing. At nagiging care tayo sa isa't isa. Nakikita nyo yung mga taong nawawala sa inyong tabi. Dahil sigurado kung kayo matagal na pong umaatin dito, kilala nyo yung mga nasa upuang nariyan. Amen? Na walang ibang makakaupo kundi sila. Meron yata yung mga signature name na sila lang talaga ang makakaupo niya. Kaya pag nawala yung taong yon, alam nyo kung sino yung nawawala sa church. Amen? Kaya dapat po titingin kayo sa kaliwa at sa kanan kung sino yung nadaragdag, sino yung nawawala. At the same time na makamusta natin. Dahil hindi naman po lahat ay kaya naming abutin, pero dahil sa tulong nyo, naaabot yung pangangailangan ng bawat isa sa atin. Amen? Welcome natin sila. Nakakausap natin na dahil hindi naman po namin alam kung ano po yung inyong mga pinagdaraanan, ano yung sitwasyon na yung hinaharap sa inyong buhay. Kaya sa pamamagitan po ng inyong simpleng ngiti, tignan nyo nga po yung inyong magagandang ngiti. Pakita nyo kayo pinakamagandang ngiti nyo. Nang makita po, paano po ba yung pinakamagandang ngiti? Yun na po ba yung the best ng ngiti nyo? Diba? Kailangan makita yung magandang ngiti sa buhay natin. Na makita yung gloria ng Panginoon na anuman yung ating sitwasyon sa buhay, anuman yung ating kinahaharap, ano yung pinagdadaanan natin, nagiging masaya tayo. Amen? Napapractice natin yung kasiyahang kagalakan na hindi kayang bilhin at hindi kayang ibigay ni numan dahil ikaw lang ang makakapagbigay at makakapagpasaya sa iyong buhay at ang Panginoon. Wala nang iba. Kaya kung hindi ka magiging masaya, kung hindi mo pa gagawing masiyahin ang buhay mo, talagang malulungkot ka everyday. Everyday, lalo na kung makikinig ka ng balita, manonood ka sa radyo, o sa TV, sa television, sa Facebook account, sa cellphone. Di po ba? Talagang makikita niyo po Pag madinig mo lang na tumaas na naman ang presyo ng bigas, tumaas na naman ang presyo ng gas, pero ang ating salary, ang ating income, napakabagal naman sa pagtaas. Dati-rati, bago pala kami nagsasama ng misis ko, dapat daw ang isang family kumikita ng 500 a day para matugunan ang pangangailangan ng isang pamilya. Pero nowadays, I think, kulang pa ang 2,000 a day na gagastusin. Kasama na po yan yung mga bills
At lalo na kung ikaw ay mayroong pinag-aaral sa kolehiyo, elementary. Iyan ang expenses per day. Pero ang sahod ng isang daily basis na tulad ng manggagawa dito sa ating lugar, negative. Deposit pa. Hindi po ba? Kaya tuloy ang nangyayari, imbis na ang tatay lang ang magtatrabaho, pati tuloy ang nanay, mga anak, gumagawa rin ng extra income. Nagtutulungan para ma-provide ang pangangailangan. Kaya nakalulungkot kung inyo pong mapapansin at maririnig sa inyong ang mga balita sa telebisyon, talagang may stress lang tayo. Amen? Lalo na siguro kung tayo pa ay dadaan sa sitwasyon na hindi natin maiwasan na magkaroon ng karamdaman, lalo sa panahon ngayon. Marahil ang iba may ubo, may sipon, at tinatrangkaso, masakit ang lalamunan, at nakalulungkot pa nga po ngayon, ay bago-bago pa lang tayo nakare-recover sa COVID, ay lumabas na naman ng virus na nanumbalik, na nagbibigay na naman ito ng pagkatakot sa mga tao. Kaya parang wala na yatang katapusan ang mga bad news na ating naririnig everyday. Dahil nga po itong isang virus na ito ay tinawag nilang Nipah virus, na wala daw pong makitang sintomas, na bigla na lang bubulagta, malimit, ang tao nakatatakot. Kaya tawag po nila dito asymptomatic. Pero sa mga tulad nating mga Kristiyano, hindi na bago yung asymptomatic. Amen? Dahil pagka sinabi pong asymptomatic, pag wala kang ulam, asin, automatic. Kaya asymptomatic. Amen? O, kita nyo na, natatawa ka sa Diyos. Maganda yung laging naging masaya. Amen? Na dumadako tayo sa gawain ng Panginoon na puno-puno ng kagalakan at kasiyahan. Dahil hindi natin kayang tanggapin ang salita ng Diyos na ating dinideliver sa loob ng church kung ang ating puso, ang ating isipan ay punong-puno ng kabigatan at alalahanin sa buhay. Pero kung ikay punong-puno ng kagalakan at kasiyahan, katulad ng katabi mo ngayon, tignan mo ngayon katabi mo kung masaya na. Maligaya na po ba yan? Di ba, madaling may deliver ang Word of God, madali nating maunawaan ang nais iparating ng Diyos, at madali tayong makakasunod sa nais pagawa ng Panginoon at dapat nating marinig sa pangangaral ng lingkod ng Diyos. Amen? Kaya kung kayo po'y mayroong Biblia, sa oras pong ito ay tayo pong lahat ay tumayo. Every second of the week ng ating second week of the month, ang ating pong spiritual mother and parents ay nag-mission po sa Laguna, kaya wala po sila rito ngayon, pero sila po ay spiritually kasama natin. Nananalangin sila at nanonood sila online. Hello po, Tito Richie. Lagi po doon siyang nanonood at nakabantay. Kahit wala po dito siya, sabi niya po sa akin ay katulad ng isang magulang, lagi siyang tumitingin sa kanyang mga anak. Amen? 24/7, binabantayan ng anak. Amen, mga kananayan? Kaya yung ating spiritual mother, lagi po yung nanonood kahit wala po rito. Nag-aalala sa kanyang mga anak dito. Napakaswerte natin. Meron tayong nanay na nagmamahal sa atin. Naramdaman po ba natin yon? Tumaba naman ang puso ni Tita Richie. Praise God. Makibukas po kayo sa akin sa Luke chapter 10, verse 30 to 37. Luke chapter 10, verses 30 to 37. Nakita nyo na po ba? At alam ko ito'y alam na po ng bawat Kristiyano o matatagal ng Kristiyano. At alam na rin ang kwentong ito. Nakita nyo na po? Basahin po natin. Luke chapter 10 verses 30 to 37. Ganito po ang nasusulat. Sumagot si Jesus, may isang taong naglakbay mula sa Jerusalem papuntang Jericho. Bayaran ko sa aking pagbabalik. At nagtanong si Jesus, sa palagay mo, sino kaya sa tatlo ang naging tunay na kapwa ng taong hinarang ng mga tulisan? Ang taong tumulong sa kanya, tugon ng mga abogado. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, sige, ganun din ang iyong gawin. Mapagpala pagbasa ng salita ng Diyos, do what is right. Tayo pong lahat ay yumukot, manalangin.
Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat patuloy, O Lord, kami nagpupurit, nagpapasalamat minsan pa sa isang pribilehiyo ng bawat sa amin ay makatungo sa lugaring ito sa kabila ng aming pinagdaraanan, sa kabila ng aming mga sitwasyon, ay nais ka naming unahin sa aming buhay because inaamin namin, apart of you, we can do nothing. We are nothing without you. Kaya alam namin, Panginoon, na sa iyo lang po namin matatagpuan ang kasagutan, ang katugunan sa lahat ng aming pangangailangan sa bawat araw, sa bawat sandali. Kaya, O Ama, sa umagang ito, we acknowledge your Holy Spirit in the midst of us. Natanging ang iyong grasya, ang iyong gloria, ang iyong kapaligayarihang kaluwalhatian na siya naming mararanasan sa apat ng sulok ng bulwagang ito, O Lord. Cover this holy place with your precious blood. Naniniwala kami, Panginoon, na ikaw lamang ang makikita, ikaw ang maitataas, ikaw ang magsasalita, ikaw ang mangungusap sa bawat buhay na naririto, maging sa mga nanonood online. Patuloy mo silang pagpapalain at pagpalain, O Lord, ang mga salitang ito upang maging pagpapala ng aming pisikal, aming emosyonal, intelektual at ang aming espiritual. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang gawain ito, O Lord. Patuloy mo akong gamitin bilang tungtungan na yung mga paa upang ikaw ang siyang mapapurihan at mabigyan ng kaluwalhatian sa umagang ito. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito. Let your will, in your way, in your wisdom will be done in this morning. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Makakaupo na po kayong lahat at hayaan niyo po akong magtrabaho para po sa lahat ng nagtitiwala sa Diyos. Amen? Pinamagatan ko po itong do what is right. Sabi mo nga sa katabi mo with feeling, kapatid, siguraduhin nyo lang na meron kayong kausap. Ano pag nagsasalita? Tignan nyo nga po, siguraduhin nyo may kausap kayo. Kapatid, do what is right. Yan. Do what is right. Nakakatuwa ang istoryang ito. Ito ay ang isang istorya na marahil sa mga matatagal ng Kristiyano ay hindi na bago, lalo na yung mga batang dumaan sa DBBS. At ito ay gamit na kwento about sa isang mabuting Samaritano or the Good Samaritan. Ito isang istorya na isang parable na kapupulutan ng magandang aral sa bawat taong may hinaharap at mayroong problema sa buhay. Isang aral na magbibigay sa atin ng daan, magbibigay sa atin ng karunungan, kaalaman, upang tayo mamuhay ng maayos, matuwid sa harapan ng ating Diyos. At ito nga po ang ating pag-aaralan sa umagang ito. Isang parabola about sa mabuting Samaritano. At dito po sa verse 30 to 37, ay ating makikita rito ang iba't ibang uri ng tao. Bagamat nakita lang po natin dito is tatlong tao na pangkaraniwang ginagamit sa isang ilustrasyon. The first man is the priest, the Levite, and the Good Samaritan. Pero hindi po ito lang ang aking nakita nung aking itong pinag-aaralan. So let's us find the kind of fictional character in this story. Pag sinabi po kasing fictional, ay tinatawag po itong isang kathang-isip o isang bida sa isang istorya o mga bida sa isang istorya na maaring kathang-isip lamang. Kaya this is the kind of fictional character in the story. Let us analyze the fictional character in this story. The first man na ating makikita as the leading man is the protagonist. Sorry for the pronunciation, pero ito po yung aking pagkakaunaw at pagkakaintindi. The protagonist. Hindi po ito nagmumura, ano po? Protagonist. Ano po yung sabihin ng protagonist? The man who, the leading man or the leading character or one of the major character in the drama, movie, novel, or other fictional text. Dahil itong isang istoryang ito isang parabola lamang, at hindi naman po ito talagang totoong nangyari or naganap, sapagkat ito isang halimbawa, narrative na ilustrasyon na ginawa ng ating Panginoon nang siyang
ay nangangaral at siya inuusig ng mga abogado o mga Pharisees and Sadducees. At ito yung taong una nating makikita. Sabi po sa verse 30, the man who goes down from Jerusalem to Jericho. At ako po ay nag-isip at ina-analyze ang sitwasyong ito. Madali pong makita na sabihin pong the man goes down from Jerusalem to Jericho. Kaya kung kayo po may mga Biblia noong araw, meron po ang mga Biblia po noong araw is merong mga drawing. Naalala niyo po ba yun? Nowadays po kasi ang mga Biblia walang drawing na po eh. Nung araw po may mga drawing po yan. May mga map. Kaya kung inyo pong mga Bible na hinahawakan ngayon ay merong map sa likuran, katulad nitong aking Biblia, meron pong itong map. Pero nag-provide po ako ng isang map. O dalawang map. Nandiyan po para po makita nyo. So kung makikita nyo po yung location nung Jerusalem going to Jericho. Ayan po. Malinaw nyo po bang nakikita? Yung map ng Judea. So makita po natin dyan ang Jerusalem at ang Jericho. So ito po ay medyo may kalayuan. Nang akin pong mabasa, ito po ay mayroong 39.7 kilometer distance from Jerusalem going to Jericho. So ang layo po niyan ay mula dito sa Tansa, going to Manila. So sa madaling sabi, ay kung tayo magte-take ng bus, mga 1 oras hanggang 2 oras lang po. Wala na pong 2 oras ngayon. Dati maabot po ng 3 hours. Ngayon, 1 hour lang, kaya na ang Manila. Di po ba? Dahil marami po tayong expressway. Yung Cavitex, tsaka po yung expressway. So, may layo po itong 39.7 kilometer. Medyo malayo-layo din. At nagtataka po ako bakit sinabi po ditong goes down from Jerusalem to Jericho. Kung pagbabasihan po natin ang mapa at gagamitin po natin yung tinatawag na cardinal direction, yung cardinal direction, ito po yung north, east, south, west. Ito yung ating nadidinig malimit. Ito yung mga seaman, sailor, or mga pilot. Then tawag po dito is cardinal direction. At kung gagamitin din po natin yung tinatawag na altitude na ginagawang panukat na longitude and latitude, mapapansin po natin na ang Jericho ay nasa taas at ang Jerusalem ay nasa baba. Tama po ba? Dahil yan po talaga ang exact map na location ng dalawang lugar na ito. Pero bakit sinabi ng Biblia, the man goes down from Jerusalem to Jericho? Sapagkat sa akin pong pag-aaral, ang Jerusalem po daw ay elevation na mayroong 2,005 feet above sea level. At ang Jericho ay merong 850 feet above sea level. So sa madali pong sabi, ang Jerusalem ay bulubundukin. Kaya ang lalaking ito, marahil ay probinsyano. Hindi si Cardo Dalisay. Maaring hindi probinsyano. Batang Quiapo. Na siya'y bababa sa mga kamay nilaan. Kaya siya'y bumaba. Subalit dahil ito'y kabundukan, siyempre merong bali siyang dadaanan. Merong ups and down na mga places and meron ding mga rocky road. So hindi ganun kadali na bumaba at nag-decide. At naniniwala ko na sa taong ito ay meron siyang dalawang dahilan kung bakit siya bumaba going to Jericho. Mayroon po akong dalawang nakita, maaring negative thought and positive thought. Kaya siya bumaba unang dahilan, yung negative, maaring gusto niyang magpakalayo-layo, gusto niyang makalimot, makamubon sa mga pinagdadaanan niya. Dahil nowadays, ang tawag sa mga taong intrigero, intrigera, mga chismoso, chismosa, ang tawag po natin yan, toxics. Amen? Dahil ayaw mo nang makasalamuha ang kapitbahay mo, ang katrabaho mo, ang kaibigan mo, ang magulang mo, ang kapatid mo na inggitero, inggitera, hindi yang katabi mo. Gusto mong magpakalayo-layo. Gusto mong wag na munang manatili kung saan ka naroon. Amen? Dahil punong-puno ka ng kabigatan. Punong-puno ka ng inis, lungkot, punong-puno ka ng galit. Punong-puno ka ng pagseselos.
Punong-puno ka ng mga negative thought na maaring dahilan ng iyong paglayo dahil gusto mong makamove on, gusto mong makalimot, gusto mong makapag-isa. Kaya gusto niyang bumaba, gusto niyang makibayan dahil maaring sawa na siya sa buhay na kanyang nararanasan. Dahil nalulungkot siya, mayroong pagnanasa, mataas na plano ang taong ito para siya nga po ay makalimot at makapag-umpisa muli sa kanyang buhay dahil sa kanyang nararanasan. At ang maganda naman pong dahilan na hindi naman po sinabit ng Biblia ito, at according lang po sa aking pag-iisip at pag-aaral, ang pangalawang dahilan niya, marahil ang taong ito ay punong-puno naman ng plano sa buhay. Dahil ayaw niya nang magsaka marahil, ayaw niya nang magtanim ng kamote, ng palay, ng bawang, ng luya, ng carrots. Dahil sa wala sa ganitong uri ng pamumuhay, gusto niya pumunta sa Manila dahil may magandang buhay. Andoon ang daladala niya ang kagalakan, kasiyahan, ang pag-asa, ang pananalig, ang pananampalataya na mayroon siyang haharaping magandang buhay sa kanyang pupuntahan. At katulad nga din po yan ng ating mga pamilya na OFW. Amen? Na lahat ng ibang bansa naniniwala ko, I do believe personally, na silang lahat na ng ibang bansa ay umalis sa bansang Pilipinas, patungo sa iba't ibang bansa, dala-dala ang kanilang mga planuhin at mga ambisyon na nais mangyari sa kanilang mahal sa buhay. Amen? Sa mga OFW, na mga nanonood online at mga dating OFW, na naghangad na mairaos ang kanilang pamilya sa kahirapan, mabigyan ng magandang kinabukasan ng kanilang mga anak, at mabigyan ng masasabi nating sariling tahanan. Ang taong ito'y marahil ay nangarap din na katulad nyo at katulad ko na magtayo ng negosyo. Dahil maaring sa bundok magtayo siya ng supermarket, sino kaya ang kanyang mga customer? Dahil mahari sa Manila o sa mababang lugar, matao, pwede siyang magtayo ng isang negosyo na pwede niyang mapagkakitaan. At kung ito'y sa estudyante, baka nagsasawa na siya sa buhay probinsya, ayaw na niya daw mag-aral or wala doon ng kurso na kanyang gustong pag-aralan. Dahil malamang kung siya isang estudyante, malimit ang pinag-aaralan siguro dito is agriculture. Ang gusto niya ay maging pilot, maging kapitan. So kailangan niyang bumaba para magkumuha ng bagong karunungan, kaalaman, mag-aral, at meron siyang magandang plano sa kanyang buhay. You get my point? Nandiyan po ba kayo? Hallelujah! Salamat po! At kayo po'y naririyan. Dahil kung makikita po natin ang taong ito, punong-puno ng kagalakan, kasiyahan sa kanyang buhay. Mayroong plano, mayroong pagnanasa na makaaangat sa buhay. At naniniwala ko, I do believe personally, ang taong nagsusumikap patuloy na magtatagumpay at pagtatagumpayin ng ating Panginoon. Amen? Dahil maniniwala tayo at maniwala tayo na lagi natin kasama ang Panginoon sa lahat ng hamon ng ating buhay. Dahil kung lalo na ako ikay isang Kristiyano na mayroong kang pinanghahawakang pangako ng Panginoon, you will get out to your comfort zone. Amen? Dahil ang improvement wala sa comfort zone. Amen? Ang success wala dyan sa inuupuan mo. Sa kinatatayuan mo, kaya gusto mo lumiban o umalis sa kinalalagyan mo. Hindi mangyayari kang magtagumpay, hindi ka pwedeng yumaman kung ikay nananatili sa isang lugar. Lalo na kung iyong magulang, kapatid, kapitbahay ay mga toxic. Na nag-uumpisa ka palang magtayo ng business, ang dami nang kumakalaban sa iyong mga ideas and mga plan. Hello? Na-encounter po ba yan ang mga businessman and businesswoman of God? Na nag-uumpisa ka palang magplano, sinisiraan ka na, dinidiscourage ka na. Minsan pa nga, magulang mo na, kapatid mo pa. Instead na suportahan ka sa negosyong yung tatayuan, sisiraan ka pa, tatakutin ka pa, bubulyawang ka pa. Wala na pagbabago sa buhay mo. Ganyan ka na. Pero ang taong ito, maaring daladala
ang pag-asa sa kanyang buhay. At kung siguro kung iti may Facebook nung araw, sabihin niya, ipopost niya, "This is it. I will make it." At sabihin niya doon, caption, "Gugulatin ko silang lahat." O gulatin mo ang lahat ng mga taong walang believe sa akin. Amen? Yan ang nauso ngayon sa Facebook. Gulatin mo sila. Yung mga taong walang paniniwala sa iyo. Masayang-masaya ang taong ito marahil na bumaba from Jericho at Jerusalem to Jericho. Dala-dala ang pag-asa sa kanyang buhay. Dala-dala ang mga pangarap, ang pagnanais. Katulad mo at katulad ko. Lahat tayo na nandito. Amen? Nabubuhay na nangangarap, umaasa ng kagalingan, kagalakan, kapayapaan, magkaroon ng sariling relasyon, o masasabi natin pamilya, magkaroon tayo ng anak, magkaroon tayo ng negosyo, makapagtapos ng pag-aral. Iba-iba ang ating mga pinapangarap at nais sa buhay. Pero lahat yan, iniisip natin para sa kabutihan natin. Amen? Para sa kabutihan ng ating pamilya, para sa kabutihan ng ating mga anak. Maliban na lamang kung isasama mo para sa kabutihan ng iyong kapitbahay. Makita ko silang nila niya ako na yumaman na, huyo kayo sa akin. Minsan may mga ganun tayong mindset. Yung mga kapitbahay ko na walang ginawa, kundi magparinig. Hindi pa po ako na may personal, hindi ko po alam kung ano mga pinagdadaanan niyo. Inilustrasyon ko lang po itong kwento na ito. Nangyayari nowadays. Na nakalulungkot, minsan talaga may mga hindrances na pumipigil sa mga planuhin at nais natin sa buhay. Nasa kabila ng ating mga planuhin, mga layunin, mga goal, mayroong aawat at mayroong mga obstacle na dapat nating mapagtagumpayan. Katulad ng taong ito, along his journey, mayroong na-encounter. Ano po yung encounter? Na-encounter ng tao to? Sa verse 30 pa rin po ng ating binasa. Sabi po rito, sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay mula sa Jerusalem papuntang Jericho. Hinarang siya ng tulisang, hinubaran, binugbog at iniwanang halos patay na. Wow, ang sakit. Napakasakit, Kuya Eddie. Nabutan pa ba ito ng mga kabataan? From the start, excited ka. Dadalo ako sa gawain ngayong Sunday. Feel ko, mabebless ako. Feel ko, ay may gagawin ng Diyos na pagbabago sa aking buhay. Nakakasalubong mo yung kapitbahay mo. Nagalit na galit ka sa kanya. Nakakasalubong mo yung magulang mo. Nakakasalubong mo ang mga taong kinaiinisan mo. At higit sa lahat, nakatabi mo pa sa upuan ang kinagagalitan mo. Tingnan mo nga yung katabi mo. Tingnan po natin muli. Nainis po ba kayo yan? Nagagalit po ba kayo? Na yung pagkakayo nagkakamayan ng personal, face to face, ang espiritu nyo nagsasabulutan, nagsusuntukan dahil nagagalit sa isa't isa. Excited kang dumalaw, excited kang pumunta sa gawain ng Panginoon, excited kang mag-aral sa ibang lugar, excited kang pumunta sa ibang bansa, excited kang magtayo ng negosyo, excited kang gumawa ng mga bagay na hindi mo pa nagagawa o ginagawa before sa iyong buhay. Excited ka, katulad ng aking pinsan, na maging nanay. Aba, excited tayong lahat. Kapag meron tayong planuhin, may tinatanggap at mararamdaman natin na tayo'y pinagpapala. Nandun yung kagalakan, kasiyahan. Amen? Dahil alam natin ito ay pinagkaloob ng Diyos. And along the way ng ating paglalakbay, mayroong robber. Ano sabi ng John chapter 10, verse 10? Ang magnanakaw ay pumunta upang magnakaw, pumatay, at sumira ng mga planuhin, ng mga layunin, ng mga hadikain sa ating buhay. Nangyari po ba sa taong ito? At ang nakalulungkot dito, aking pong pinag-aralan muli, anong klase kaya ng mga tao tong robber? O tong mga tulisan? So, tinignan ko po sa Google at pinag-aralan, ano ang tawag sa mga taong naninirahan sa Jerusalem.
At tinatawag nga po ditong mayroong tatlong klase dahil ang Jerusalem is the holy country and they have three major monotheistic religions belief na naghahari sa Jerusalem. Hindi po lahat ng nakatira sa Jerusalem ay mga Hudyo, pero majority po na nakatira sa Jerusalem is Hudyo, Muslim, at ang pinakakonte ay Christian. Magkaiba ang Hudyo sa Christian. Dahil ang Hudyo, they are living in the law of Moses. Ang Christian, naniniwala sila, they're believing or we are believing, following Jesus Christ. Na hindi na tayo namumuhay by law, but by grace. Amen? At ang kauna-unahan nga po daw Christian na nabanggit sa Biblia ay atin itong mababasa sa Book of Acts chapter 11 verses 26 o 22-26. Kung di po ako nagkakamali. Na unang binanggit ang salitang Christian. Kaya po, napakaliit ng porsyento ng mga taong Christian doon. At ang karaniwan po ay mga Hudyo. At naniniwala din po ako na ang taong ito ay isa rin dito. At naniniwala din po ako marahil ang taong naglakbay from Jerusalem to Jericho at ang taong mga tulisan ay kababayan niya. You get my point? Kababayan niya. Ito lang po ang napakasakit minsan sa mga taong nangingibang bansa. Kahit siguro po hindi nangingibang bansa, maging dito sa Pilipinas, sa ating trabaho, minsan kung sino pa yung kababayan mo sa ibang bansa at dito sa dito sa ating bansang Pilipinas na ating pinagtatrabahuhan, kung saan tayo nagtatrabaho, sila pa yung nagiging reason at dahilan ng pagbaksak at pagsira ng ating mga planuhin at mga naisin sa buhay. Nakalulungkot po, lalo na sa mga OFW. Minsan, yung kapwa mo Pilipino na ini-expect mo na magko-comfort sa iyo, magmo-motivate sa iyo, mag-i-inspire sa iyo, mag-i-encourage sa iyo. Sila pa yung magbabaksak sa iyo. Mga OFW, nakaranas po ba kayo dyan? Ay mga nanonood online, ating mga OFW, maging sa ating pinagtatrabahuhan, meron tayong mga tinatawag na sip-sip. Di po ba? Na walang ginawa kundi siraan ka ng siraan. Para saan? Promotion. Nag-uunahan tayo na makaangat. Kahit anong tagal na natin magtrabaho, na umabot na tayo ng senior citizen, anumang pagsusumikap ang ating gawin sa kampaning ating pinagtatrabahuhan, kailanman hindi mapapapunta sa iyo ang company. Sorry to say and sad to say, magising-gising na po ang iba. Kahit ibuhos mo pa ang buhay mo, hindi mapapapunta sa iyo ang company. Maliban na lamang kung magtayo ka ng sarili mong negosyo. Ikaw ang boss. Hawak mo ang oras mo. Hawak mo ang ikaw ang namamalakad. Pero as long na pare-parehas lang tayong nangangamuhan, pantay-pantay lang tayo. Dapat wala nang iringan. Wala nang silipan. Minsan naman din kasi, meron tinatawag na mga patama sa oras pag nagtatrabaho. Mga petics. Papasok ng lasing. Papasok ng under ng bisyo. Kaya nangyayari tuloy itong isa nagsusumbong, pinababayaan yung responsibility ng isang empleyado mapapapunta sa kabila o sa isa. Kaya ang nangyayari tuloy, dobleng trabaho ang nararanasan ng kapwa natin o ang ating mga kababayan. Kaya anong gagawin nito? Magre-report sa leader. Sir, ma'am, yung aking kabady-bady sa trabaho, puro petics, nandun natutulog sa CR. Nagpapasara, mas talaga ko dito. Pagod na pagod. At minsan naman sa tahanan. Na kanya-kanya tayong silipan, iringan, sa trabaho.
Kanya-kanyang tudyuhan, ikaw nagsaing, tonay, tay. Kakampihan naman ni nanay dahil favoritism. Kakampihan ng isa, si panganay, o si bunso, kawawa si panganay. Si bunso lagi ang iniintindi, inunawa, pagbigyan mo na. Bunso mo naman kapatid yon. Parang laging nahihirapang mamili ang bawat isa o gawin ang mga bagay na tama sa panahon na hindi natin alam ang sitwasyon at mga pangyayari na ating mga pinagdadaanan at hinaharap sa buhay. Katulad ng taong ito, sarili niyang kababayan. At isa nga pong napakasakit minsan, katulad ng naranasan ng Panginoon along His ministry in this earth. 3 taon niyang nakasama ang mga disipulo. Amen? At age of 33, yung mga taong kasama niya sa kanyang kinomport, kanyang inalagaan, kanyang hinugasan ng mga paa, kanyang pinakain, kanyang inunawa. Lahat ng mabubuting bagay ginawa ng ating Panginoong Hesus. Pero may dalawa pang nagkanuno. Sino po ito? Si Judas. Pinagbenta ang Panginoon. At si Peter, itinatuwa niya ang Diyos. At hindi lang iyon, hindi lang po nabanggit. In the time of crucifixion, ang 10 pang natitirang disipulo, nasaan? Nawala. Hindi lang nabanggit na sila ay tumalikod, pero iniwanan din ang Panginoong Diyos. Katulad natin sa ating pamilya, we are not perfect family or we have not have a perfect family. Meron kanya-kanya tayong flaws and weakness. Minsan may mga kapatid na mapanlamang. May mga kapatid na sip-sip sa magulang. May magulang namang konsididor, konsididera. Tingnan nyo nga po yung katabi niya. Dahil minsan, mabait siya kasi laging pag-uwi, may pasalubong. Para hindi mabulyawan, lalo tuloy napapamahal. Pero itong isang anak, pasaway. Matigas ang ulo, hindi mapaglikpit ng plato, ng pinggan, hindi mapagsaing. O minsan naman, unawain mo yung kapatid mo kasi may trabaho, ikaw wala kang ginagawa. So nagkakaroon ng favoritism. Kaya tuloy ang nangyayari sa ating pamilya, nagkakawatak-watak. Pero wala yan dito sa loob ng church. Amen? Dahil tayo nagtutulungan, nagkakaisa, nagmamahalan. Tingnan mo katabi mo kung kaya mong mahalin yan. Tingnan mo nga po yung katabi nyo. Kaya niyo po bang mahalin? Parang hindi yata. Mahal tayo ni Lord, kaya dapat natuto nating mahalin yung kasama mo. Yung minamahal mo dahil mahal yan ng Lord. Nakalulungkot nga lang po na sa kabila ng ating pag-asa, sa kabila ng ating ninanais, sa kabila ng ating mga pinapangarap, mayroon at mayroong mga taong hahadlang na maabot ang ating ninanais. May lalo na kasi mahilig tayong mag-post sa Facebook. Lalo na lang ating mga damdamin. Ouch! Out! Hindi po ako na-personal, hindi po ako nagbabasa ng mga Facebook nyo. Nakikita po yun na miss ko. Ako po nagpe-Facebook, pero hindi ko po kayo nakikitang nagpo-post o kasi naka-unfollow. Kasi ayoko pong maging chismis, o maging way ako ng chismis sa loob ng aking account. So, naka-unfollow po kayo, pero hindi ko po sinasabing wala po akong concern sa inyo. Alam, mahal ko din po ang bawat miyembro ng CSF Church. Pero may mga nagpo-post. Lalo na pagka-achievement mo, napakadali nating i-post. Ang hindi po natin alam, sa bawat achievement nating nararanasan o ipinopost sa Facebook, may mga taong naiinggit, intragera at naninira sa ating mga pinapangarap sa buhay. Naranasan niyo po ba yon? Kaya iwasan nyo, kung meron po kayong ipopost sa Facebook, marahil, mga ipost nyo yung mga jokes, Bible verse. Huwag na po yung mga achievement. Alam nyo kung bakit? Dahil hindi kayang sirain ng mga taong
ang mga bagay na na-achieve mo kung hindi nila nakikita. Kaya kung ito'y patuloy mong ipinakikita sa Facebook, huwag ka na magtaka kung bukas makalawa. Thank you Lord for the blessing. Mamaya-maya lang. Sis, bro, kamusta? And then, ano sunod? Mayroon ka ba dyan? Simple lang po ito. Kumpleng mga posts na sinasabi po natin, na pinopost natin dahil ito ang panahon natin ngayon. So, hindi ko naman po minamasama at inaalis sa inyo kung anong gusto nyo i-post sa wall. Pero, maging maingat po tayo. Amen? Dahil kayo po din o tayo din ang mapapahamak sa bawat post na daig pa natin ng artista. 24/7 updated. Kung nyo pong mapapansin o inyong nabasa, alam nyo po ba na ang mga tao ay unang nag-step sa moon? Isang picture lang ang kanilang ginawa. Isang picture lang ang kanilang tinik na sila po ay nag-step sa moon na hanggang makarating dito po sa earth. Isang beses lang silang nag-picture. Hindi na sila nag-selfie. Katunayan lang na sila nakatungtong sa moon. Itong event na ito'y napakahalaga. Amen po ba? Pero isang beses lang nag-take ng picture. Pero tayo isang beses nagpunta sa CR. Ilang kutakot na picture ang ipinost. CR pa lang yun. Ng mall. Or ng mga lugar kung saan kakakain. Mga restaurant. Laging updated. So maliban na lang po siguro kung tayo ay mga influencer na pinagkakakitaan natin yung ating Reels, ating TikTok, ang ating Facebook, mga vlogger. So, natural lang po sila mag-update dahil yun yung kanilang mga ginagawang content creator. Pero, dahil nga po sa ating mga ginagawang hindi maganda, tayo po ay napapalayo. Tayo po ay nasasaktan dahil din sa ating mga pinopost, pinapaalam, at pinakikita sa mga tao. Amen? Are you with me? Kaya, sa lahat ng ating nangyayari o mga planuhin sa buhay, kung maaari, secret na lang po natin. Hayaan na lang natin ng Diyos. Na magulat na lang sila one time, uy, nag-abroad ka pala. Hindi ko alam. Bakit? Kung malalaman mo, sasamahan mo ba ako doon? Magpapadala ka ba? Uy, nag-abroad ka pa ba? Nag-abroad ka pala. Nakauwi ka na. Ano sasabihin sa'yo? Baka may pasalubong ka dyan. Baka may chocolate ka dyan. Batuhan mo naman ako. Pero nung umalis naman siya, hindi ka naman nagpabaon. Hingi ka ng pasalubong. Malakaw sana kung meron kang shiner. Minsan naiingit tayo. Minsan naiinis tayo. So minsan may mga pananaw tayong hindi natin nababantayan. Mga salita, mga pinopost, mga kaisipan na hindi nakakatulong, nakakasira pa sa ating kapwa. Nasabi mo sa katabi mo, kapatid, hindi ikaw yun. Sabi mo sa lagim ng piling, kapatid, hindi ikaw yun. Amen? Huwag tayong maging way na katisisuran ng ating kapwa, katulad ng pangyayaring ito. Amen? At ang pangatlo na ating nakita is the priest. The priest, sabi ng verse 31, nagkataong dumaan doon ng isang paring Hudyo. Nang makita ang taong nakahandusay, lumihis siya at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Ano nga ba itong priest? Priest is a religious leader authorized to perform the sacred ritual of religion, especially as mandatory or mediatory agent between human and one or more deities. O deities. Ito ang mga priest ay itinalaga ng Panginoon buhat sa lipi ni Levi. At ang kauna-unahan nga pong priest ay si Aaron. Ito yung ating mababasa sa Deuteronomy or Exodus na itinalaga ng Panginoon si Aaron sa pinaka-kauna-unahang priest. At ano ang kanilang mga duties and responsibility para higit po natin maunawaan bakit
Ang taong ito nang nakitang nakahandusay, ang biktima siya'y lumihis. Madaling sabihin natin at pandali po tayong manghusga. Kaya sabi nga po, bawal ang judgmental. Amen? Sabi mo sa tayo mo, kapatid. Bawal ang judgmental. Amen? Huwag kang ganon. Dahil nga po, mayroon silang tuntunin tungkulin na dapat gawin. At ito yung kanilang dapat gawin na isinaad at itinalaga ng Panginoon sa mga priests. Number 1, they were ordained by God to offer sacrifice. Sabi po ng Hebrew chapter 5 verse 1. And pangalawa, priests were to teach the law. Sabi po ng Leviticus chapter 10 verse 11 and Jeremiah verse 18 to 18. And pangatlo, priests determine whether a person was sick or healthy. Dahil kapag ang mga taong ito o nakita ng priest ang kalalagayan mo, ituturing kang hindi malinis sa harapan ng Panginoon. Amen? At ito yung maaaring way na naging dahilan kung bakit hindi niya tinulungan ang isang biktimang nakahandusay sa daan. At na-experience niyo po ba sa inyong buhay one time na kayo'y nakatingin sa isang tao, subalit wala naman talaga doon ang inyong pananaw, katulad ngayong umagang ito. Amen? Nakatingin kayo sa akin, pero wala naman dito ang inyong puso't diwa. Narinig niyo po ba ako? Mamaya nyo na isipin yung kakainin at lalabahin sa inyong tahanan. Minsan may tinatawag tayong physical present but mentally absent. Na minsan nakatingin ka sa isang bagay pero wala naman doon ang iyong pananaw. Or minsan naman nakatingin ka sa isang tao, isang lugar, pero dahil sa kalabuan ng iyong mata, hindi niya alam na hindi ka niya nakikita. At higit sa lahat, baka nakikita ka niya, pero dahil may utang ka, hindi ka niya makita. Amen? Hindi po ako galit. Talagang sadyang matataki lang po ang boses namin. Nakita niyo pati misis ko, ang taas ng boses. Kaya sa bahay kami nagpapalakasan ng boses. Dahil, sabi nga po ng kasabihan, ang lalaki ang malakas sa loob ng tahanan, ang nanay ang batas. Amen. Mga nanay, with the love of the Lord, syempre, pagkakaisa yun, pagkaunawa. Amen? Hindi naman po laging nasusunod ang mga babaiham. So, mayroong mga tuntunin tungkulin na dapat gawin ng priest na sagrado. Kaya nang makita niya ang lalaki nakahandusay, kahit gusto niyang tulungan, hindi niya magagawa. At ang pang-apat na dumating, the Levites. Ito nang nasa lahi ni Levi. What is Levites? A member of Hebrew tribes of Levi, especially of the part of it which provide assistance to the priest in the worship in the Jewish temple. Ang mga Levites ay may tungkulin na sumuporta sa mga priest. Halos parehas po sila ng gawain. Pero hindi lahat ng Levites ay tinawag na priest. Katulad po natin dito, hindi po lahat tayo tinawag na magpastor at magpastora. Amen? Pero tinawag po tayong mga Kristiyano at lingkod ng Diyos. Pero may inilalagay ang Panginoon na leader at tinatayong mga man of God to lead us, to guide us. Para po sa ating kabanalan at sa ating pagkaalam ng karunungan at kaalaman ng ating Panginoon. At ito yung gampanin at tungkulin ng isang Levita. Kaya hindi niya nilapitan ang lalaking itong nakahandusay. Sabi sa verse 32, basahin po natin sa verse 32, na ganito po ang nasaad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit nang makita niya ang taong binugbog, lumihis din ito at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Dahil kapag nakita niya ang taong, sabi po ng ating binasa sa verse 30, ang tao to'y nakahandusay at halos patay na. So pagka halos patay na, binugbog,
Nakakita na po ba kayo ng binugbog? Mga na-aksidente sa daan. Ano po ang itsura? Di ba halos wala na pong malay? Lately nga lang po, yung na-aksidente po dito sa nung tayo nagpapagawa ng kitchen, may isang kabataang sumemplang po dyan ng motor. Bumalik na naman po sa aking pananaw, yung aking nakita before. Kaya nandun yung trauma ko, nung makita ko siyang nakahandusay. Na the same, parehas na parehas ang pangyayari nung makita ko yung bata ngayon. Kaya sabi ko po sa aking kaisipan, nananalangin ako pero ayaw kong sabihin. Sabi ko, nako, nung makita ko, sigurado ako patay na to. Kasi talagang wala nang malay, nangisay siya ng nangisay. And then sumasabog na ang dugo, lumalabas na ang mga dugo sa kanyang bibig, sugat-sugat po siya rito. Halos wala na talagang malay. Nang itakbo dyan po sa family clinic. Kaya po, nakatatakot na makakita ng itong pangyayari. Katulad din ng taong ito, siguro marahil nakita niya duguan yung taong biktima. Dahil kapag ikaw ay duguan ng panahon, kung ikay pinatay o napatay, humawa ka sa patay, ituturing kang marumi. At meron 3 bagay po akong nakita ng panuntunan ng priest at ng Levites kung bakit ito hindi tumulong o hindi sila tumulong sa nakahandusay na taong ito. The priest and the Levite action are possible rationales might include. Una, they were scared. Maaring natatakot ang Levite at ang priest. Bakit po? Dahil maaring ito ay isang way ng mga tulisan para i-ambush nila uli. Naghahanap ng susunod na biktima. Amen? Naintindihan niyo po ba ako? At alam ko makaka-relate dito yung mga taong nagtatracking tulad ng pinsan ko. At alam na alam niyo din na mayroong mga lugar, mga places sa Pilipinas na pag nadinig niyo ang lugar na yon, mayroon na silang identity. Lalo na pagka binanggit ang Tondo, ang Hulugan, ang lugar nating nasa sakupan. Pag sinabing Tondo, ano ang unang papasok sa atin? Isipan? Ang mga nakatira dyan, notorious. Amen? Kaya minsan takot dumaan ang mga tao dyan. Walang pakialaman dyan. Ngayon, dahil kilala yung ating lugar sa Hulugan, nung araw pag sinabing taga-Hulugan ka, alam na this. Anong sabihin po nila? Adik! Dahil lantaran dito ang Siabol nung araw, nakikilala tayo. Kaya ang mga lugar na to iniiwasan. Amen? Ng maraming tao. Katulad ng taong ito, ng priest at Levite, kaya marahil hindi nila tinulungan ang biktima dahil baka ito ay isang senaryo na naghahanap muli sila ng mabibiktima kapag binigyan ito ng pansin. Amen? Baka sila ang susunod na biktima dahil walang nakakaalam ng mangyayari sa kanila ron. At ang pangalawa, they were in hurry. Baka maaari silang nagmamadali dahil meron silang tuntunin, tungkulin. Katulad po ng Panginoong Hesus sa Matthew chapter 15 verse 21 to 28 na nandoon ang faith of Canaanite woman. Nang humihingi siya ng habag, sabi niya, Lord, have mercy on me. Pero ang sagot ng Panginoon, ako ay sinugo sa lipi ng mga Israelite. Maaring ang Panginoong Hesus ay nagmamadali na mayroong pupuntahan, katulad din ng Levites at ng priest na ito. Kaya hindi nila tinulungan ang biktima. At ang pangatlo, there were legalistic. Because ang sinasabi po dito, they did not wish to become ceremonial unclean by touching a wounded or dying man. Helping him will be messy and would involve coming into the contact with blood and possibly dead person. Ito yung sinasabi ko po kanina, na kapag humawa ka sa isang taong patay, ituturing ka ang marumi. At ang pang-apat po, they choose to be wise. O they were wise. Bakit po? Dahil sa panahon ngayon nowadays, lalo sa panahon po natin ngayon, tinatawag po itong pre-map. Amen? Yung ating mga driver, di ba meron po dyan sa expressway na nagbabato ng itlog, nalalabo yung inyong windshield? So mga driver po natin, nakaka-relate po dyan.
na siyempre pag lumabo ang windshield mo, tatabi ka para linisin ang windshield and then isasagawa nila yung kanilang plano na karnap ang iyong sasakyan o karnapin. So ganito po ito. There were wise na baka ito ay isang frame up, ito ay isang setup na baka pag sila ang humipo sa patay na ito, sila pa ang i-blame ng nangyari. Sila yung pumatay dyan. Kaya minsan nakakatakot tumulong doon sa mga taong nakahandusay na walang malay. Tama po ba? Dahil yan po ang protocol ngayon, lalo na sa panahon natin ngayon. Dahil hindi natin alam kung ang taong yun ay namatay sa COVID. Baka mahawa ka. Lalo na kung wala kang kaalaman sa medisina. Hindi mo dapat galawin ang taong na unconscious. Amen? At dumating nga po dito yung panglima, the Samaritan. Are you with me? Ito yung bida. Siyempre, nandun na yung mga kontrabida, andito na ang bida. Ano po yung Samaritan? Ito yung mga taong kinaiinisan, kinagagalitan, at kaaway ng mga Hudyo. Subalit, nang makita ang lalaking ito, sabi po sa verse 33, basahin po natin, ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na padaan doon nang makita niya ang biktima, siya ay naawa. Nilapitan niya ito, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat at binindahan. Pagkatapos isinakay niya ang lalaki sa kanyang asno at dinila ito sa bahay panuluyan upang maalagaan siya doon. Kinabukasan, binigyan niya ng 2 salaping pilak ang namamahala ng bahay panuluyan. At sinabi, alagaan mo siya at kung higit pa riyan ang iyong magagastos, babayaran kita pagbalik ko. Tinagurian siyang the Good Samaritan sapagkat gumawa siya ng mabuting bagay sa taong hindi niya kilala. Gumawa siya ng mabuting bagay sa taong nangangailangan ng kanyang tulong. Gumawa siya ng mabubuting bagay dahil kaya niyang magbigay ng tulong sa kapwa. Amen? Minsan sa buhay po natin, katulad ng tinestimony ng ating kapatid na si Ate Mel, na kanyang tanong, dumating na po ba sa buhay natin na tayo ay kapusin, maghikahos sa ating buhay? And then, mayroon tao na gagamitin ng Panginoon na hindi mo kaano-ano to provide your needs. Dahil minsan lumapit ka sa kamag-anak mo, sa kapatid mo, sa magulang mo, sa pinsan mo. Sisigawan ka pa, pagagalitan ka pa, sisikmating ka pa. Masasakit na salita ang mabibikas o lalabas sa kanilang bibig. Pero pag ibang tao ang nilapitan mo, sometimes you meet your needs. Kahit hindi mo sila kapatid, you feel the hindi mo sila biological relatives. Napipil mo na parang kapatid mo sila, katulad ng ating ginagawa sa loob ng church nito, tayo magkakapatid sa harap ng Panginoon. Amen? Napipil mo yung pagiging magulang. Amen? Napipil mo yung pagiging anak. Napipil mo po yung pagiging kapatid. Tayo magkakapatid, magkakasama, magkakaibigan sa loob ng church na ito. Amen? Parang hindi po yata naniniwala ang iba. Sa bansang aking napuntahan, at alam ko, naranasan din ito ng mga OFW. Doon po sa church na aming kinabibilangan, ang turingan po namin doon, magkakapatid. Dahil sa layo ng aming presence sa aming mga mahal sa buhay, nagtuturingan po kami doon magkakapatid. At ako nga po yung kuya at ang aking misis ang ate ng church. Dahil ganun po kami nagtuturingan. Kaya sabi po nila, hindi man po kami magkakapatid physically, biologically, but we are brothers and sisters in Christ. Sabi ng Hebrew chapter 12 verse 10. Kailangan mag-exist yung brotherly love sa ating buhay. Amen? Maranasan natin katulad nitong the Good Samaritan. Gumawa siya ng mabuting bagay kahit hindi niya kilala ang taong yun. But be aware din po sa mga taong tutulungan nyo.
hindi lahat ng tao ay dapat po nating tulungan. Tingnan mo din ang mga taong dapat mong tulungan. One, ang dapat niyong tingnan, sobrang bata o sobrang edad? May kapansanan ba at disabled ba ang mga taong tutulungan mo? At karapat dapat ba siyang tulungan? Pero ang taong ito hindi nagdalawang isip na tumulong dahil nakita niya na walang malay ang biktima. Ang maganda nito, ginamot, kinomport. Mahirap at madali ba sa taong ito ang kanyang ginawa? Mahirap po. Siya isang maglalakbay. Kapag maglalakbay, marahil marami siyang dala. Amen? Pero anong ginawa ng taong ito? Isinakay sa asno. Take note, isinakay sa sarili niyang asno. Kung kayo po ang nasa kalagayan nito, I do personally, hindi pa nila natutunton ang Jericho. Maglalakad ka kaya na dala-dala ang isang pasyente, unconscious person, mula Tansa hanggang Manila? Walking distance? Dala-dala ang kargada, ang lahat ng iyong merchandise na bibit-bitin patungang Jericho, papuntang Jerusalem? Ganong katinding sacrifices ang ginawa nito na mapapunta siya sa panuluyan. Habang ginagamot, ini-encourage, minomotivate. Hindi ko alam kung ito ay sini-CPR habang papunta. Laksan mo ang loob mo, tibayan mo. Bear with me, stay strong. Ganito mga sigurong lingwahe na kanyang binibigkas habang ang taong ito'y walang malay. At minsan, mahirap din naman po tumulong sa tao kung hindi naman humihingi ng tulong. Tama po ba? Kasi baka mamaya sabihin sa iyo, napaka-alamero mo naman ah. Sinabi ko bang tulungan mo ako? May mga tao pong ganyan. Concerned ka na, napasama ka pa. Amen? Lalo-lalo na yan, malimit nating nararanasan sa ating mga kapatid, sa ating mga magulang, sa ating mga kapitbahay. Amen? Kaya maging maingat po tayo. Tularan po natin ang the good Samaritan. Pero ang tanong, ginawa po ba ng mabuting Samaritano ang lahat ng kaya niyang gawin para sa taong ito to survive ang taong nabiktima ng mga tulisan? Yes, definitely. At ang nakakatuwa pa po nito, inako niyan lahat ang responsibility ng taong nabiktima ng mga tulisan. And I do believe personally, kung meron na po, correct me if I'm wrong, wala po sigurong makakagawa ng taong ito o katulad ng taong ito na ginawa niya sa tulisan. Dahil ang taong ito ay si Jesus lamang. The God by Himself can do it for us. Naibigay niya ang kanyang buhay para sa iyo at para sa akin. Na siya magsakripisyo para sa kaligtasan mo. Na para ikay guminhawa. Siya ang nagbitbit ng kasalanan na dapat tayo ay magbata. We are all deserved for poverty. We are all deserved for crisis. We are all deserved for pain. We are all deserved sa lahat ng mapapait at makikirot na ating nararanasan sa ating buhay. We are all deserve. But God Himself can do it for us. Na tayo ay hanguin niya sa kahirapan, na tayo hanguin niya sa kalungkutan, na tayo hanguin niya sa ating kinalalagyan sa ating buhay. Only by God, by Himself. Walang makagagawa nito na akuin lahat ng responsibilidad na dapat na ikaw at ako ang magdurusa na ating nararanasan. Katulad ng ating awitin, Amazing Grace. The amazing grace. Ito ang grasya ng Panginoon. Ito ang pag-ibig ng Diyos para sa iyo at para sa akin. Na sa kabila ng ating kalungkutan, sa kabila ng ating kahinaan, mayroong isang Diyos na magpapalakas sa atin na hindi man ito nating natagpuan sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga anak, sa ating mga asawa, sa ating mga kapitbahay o sa ating mga kaibigan. Matatagpuan natin ito sa ating nag-iisang tunay na Diyos na inilaan niya ang kanyang buhay para sa iyo at para sa akin. Siya ang the good Samaritan.
Kaya ang tanong ng Panginoon sa verse 37 ay ganito, sino sa kanilang tatlo ang gumawa ng mabuting bagay? At sumagot ang abogado, ang the Good Samaritan. The Good Samaritan. Yes, napakalinaw na sinabing the Good Samaritan. Pero hindi yan po ang pumukaw sa aking isipan at sa aking pananaw. Sapagkat ating makikita sa verse 35, this is the key point. Be ready for this. Sabi po ng salita ng Diyos sa verse 35, basahin ko po sa Tagalog, kinabukasan, binigyan niya ng 2 salaping pilak ang namamahala ng bahay panuluyan. Binigyan niya ng 2 pilak ang may-aang namamahala ng bahay panuluyan. Ang pang-anim, the innkeeper. Who is the innkeeper? Who is the innkeeper? This is you and me. This is you and me. Dahil sabi ng Panginoon, sino ang gumawa ng mabuting bagay? The Good Samaritan. I do believe personally na saksihan ng the innkeeper ang ginawang mabuting bagay ng Good Samaritan sa taong biktima ng tulisan. I do believe personally na naging transparent ang the Good Samaritan sa lahat ng ginawa niyang mabubuting bagay sa biktimang ito. Kaya sabi niya, do what is right. No matter what happened, even no one can watch you. Do what is right. The innkeeper is you and me. Maaaring sinabi ng Panginoon na ang Panginoon na ang the Good Samaritan ay ang Diyos. Alam ko kapatid, naranasan mo ang mabubuting bagay na pinaparanas sa iyo ng Diyos. Nakita ko na kung paano ka pinagaling, kung paano ka pinagpala, kung paano ka kinomport, kung paano ka binigyan ng pag-asa, kung paano ka inangat at inalis sa lusak ng iyong buhay. Nakita ko kapatid ang malaking pagbabago sa iyong buhay dahil sa tulong ng Panginoon. And now sabi ng Panginoon, alagaan mo ito. Remember the story of Peter sa John chapter 21? Na tinanong ng Panginoon si Peter, John, do you love me? Sabi ni John o ni Peter kay Jesus, Lord, I love you. At ang sagot ni Jesus, feed my lamb. And the second time, Peter, do you love me? Sumagot ulit si Peter, yes, Lord, I love you. Take good care of my sheep. At sa pangatlong pagkakataon, Peter, do you love me? At sumagot si Peter, Lord, you know everything. Nalalaman mo ang lahat ng bagay. Alam mo na mahal kita at gagawin ko ang lahat para sa iyo. Sabi ni Peter. Kaya sabi ng Diyos, feed and take good care of my sheep. The innkeeper is you and me. Nasabi ng Diyos, gawin mo ang mabuti sa iyong kapwa na nais mong maranasan mo ang mabubuting bagay sa iyong buhay. Minsan may tanong tayo, Lord, why bad things happen to good people? Why good things not happen to me? You know why? Because you are the good things that need to happen to others. You are the good things. You are the good things. Wala bang mabuting bagay na ginawa ang Diyos sa inyong buhay? Kung mayroong ginawang mabuting bagay ang Diyos sa inyong buhay, sa ating buhay, do what is right.
Alam ko nangungusap ang Diyos sa ating buhay. May mga conviction ng Diyos. May sinasabi ang Diyos sa iyo ngayong araw na ito. May pinagagawa ang Diyos sa iyo. Mayroon siyang inuutos sa iyo right now. Ang mensaheng ito ay hindi sinasadyang iyong marinig. Ang mensaheng ito ay hindi para sa iyong kapitbahay na wala rito. Ang mensaheng ito ay hindi para sa iyong anak, kapatid na wala rito. Ang mensaheng ito ay para sa iyo at para sa akin. That we must do what is right. Amen. Pinagagawa ito ng Diyos sapagkat ang sabi niya sa Proverbs chapter 19 verse 17 ay ganito. Whoever is kind to the poor, lend to the Lord, and He will reward them for what they have done. Ang pagtulong sa mahihirap o nangangailangan ay parang pagpapautang sa Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon sa verse 35, Heto na! Heto, ibinibigay ng Lord ang blessing, ibinibigay ang karunungan ng kaalaman, ibinibigay ang talent, ibinibigay ang lahat ng mayroon ka. Heto, anak! Heto! I do believe personally na mayroong ibinigay sa iyo ang Diyos. Kaya sabi niya sa verse 35, alagaan mo siya. Tingnan mo nga kapatid, katabi mo kapatid. Sabi mo kapatid, alagaan mo siya. Iyan ang inuutos ng Diyos. At ito ang pangako ng Diyos. Are you ready? Are you ready? Ang sabi ng Panginoon, kung higit pa riyan ang iyong magagastos, babayaran ko sa aking pagbabalik. Are you excited for this? Babayaran ng Diyos ang lahat ng ginastos mo. Ibabalik ng Diyos ang lahat ng ibinigay mo sa church na ito. Ibabalik ng Diyos ang lahat ng lakas na inilaan mo sa pagtulong sa iyong kapwa. Ibabalik ng Diyos ang lahat ng nawala sa iyo. I-restore ng Lord yan. I-revive, i-refresh. Ibabalik niya ang magandang katawan. Ibabalik niya ang magandang relasyon. Ibabalik niya ang kayamanan. Ibabalik niya ang business. Higit pa sa nakaraan. Ibabalik ng Diyos. If you believe in His promise. Sabi ng awitin, remember your promise, O God. Inaalala ng Panginoon ang kanyang pangako. At naghahanap ang Diyos ng mga taong nagtitiwala at susunod sa kanyang pinag-uutos. Naniniwala po pa ang bawat sa atin sa umagang ito? God is the God of promise keeper. Amen. He will do whatever He wants. Gagawin ng Diyos ang mga pangakong hinangahawakan mo sa iyong buhay. Kaya sabi ng Lord, do it what is right. Ikaw at ako'y nilaan ng Diyos sa church na ito. Ikaw at ako'y nilaan sa lugar kung saan naroon ka. Ikaw at ako ay nilagay ng Diyos sa posisyon. Binigyan ka ng talents, wisdom, understanding, maging ang iyong kayamanan at karangyaan sa buhay, kagalakan, kasiyahan, lahat ng talentong meron ka na kinasisiyahan mo o nararanasan mo sa buhay, ipinagkaloob yan ng Diyos upang iparanas mo din sa iyong kapwa. Sabi ng Diyos, I will restore. I will give. Maring hindi kayo naniniwala, meron pa kayong doubt, lalo na kung hindi natin nakikita ang taong nangako, pero God is the God of impossible. Maring hindi nyo nakikita ngayon, hindi nyo naunawaan. But His promise is along our way right now. Maaari po bang sabihin natin hindi sinasadya ang pagharap ng isang good Samaritan sa isang sitwasyon? God always send an angel ahead of us. God always send a divine connector to fulfill His promise in your lives. Gagawa at gagawa ng paraan ng Panginoon upang maranasan mo at masaksihan mo ang mga pangakong pinanghahawakan mo sa iyong buhay. Gagawa at gagawa ang Diyos, I do believe personally.
if we believe, if we do what is right. Just keep doing what is right. Kung ano ginagawa nating mabubuting bagay, pagpatuloy po natin. Kung tayo tinawag sa pagtulong, sa pagkakawang gawa, sa parangaral, sa pagmiministeryo, gawin po natin ang lahat ng bagay sa ating makakaya. Life is too short. And don't waste it. Maraming tao nakikipaglaban para sila'y mabuhay. Pero ikaw kapatid, kapwa ko magulang, mga anak, mayroon kang lakas, mayroon kang hininga, mayroon kang mga bagay na tinatangkilik mo ngayon. Ang sabi ng Diyos, iparanas mo din iyan sa iba, ang mga bagay na naranasan mo. Please stand up in your feet right now. Let's feel the presence of the Lord. Alam ko, marami sa atin ngayon naguguluhan, nahihirapan, nasasaktan. Maaring ang iba nasa kalugmok na kalalagayan. Maaring ang iba punong-puno ng higalot. Maaring ang iba nagwo-worry, nag-aalala na sa kanyang karamdaman. Be patiently, wait. Because the promise of the Lord in Isaiah chapter 60, verse 22, in right time, I am the Lord, I will make it happen. I am the Lord, I will it make happen. Ano ang ninanais mo sa Panginoon? God is the God, the provider. He is the provider. The Jehovah Jireh, the great provider. He's a bountiful giver, the El Shaddai, our healer, our comforter, our banner. Siya magbibigay ng katagumpayan. He's a God of peace. Magbibigay ng kapahingahan. Siya magbibigay ng lahat ng hinahangad natin sa buhay. If you believe in His promise, do what is right now.